Ang langit ay tila isang talon ng abuhing ulap na walang hanggan. Malamig ang ihip ng hangin, dalang alat ng dagat na tila nanunuot sa buto. Para kay Michael Arevalo, ang katahimikan ng karagatan ay hindi kapayapaan, kundi isang paalala ng kanyang sariling kawalan. Sa kabila ng kanyang bilyong-bilyong ari-arian, mararangyang mansyon at kapangyarihan sa mundo ng negosyo, ang kanyang puso ay nanatiling isang tuyot na desyerto. Isang taon ang nakalilipas mula nang pumanaw ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng tunay, ang kanyang nanay. Kaya mula noon, ang buhay niya ay naging isang serye ng mga walang katuturang pulong at malamig na gabi. Nakatayo siya sa deck ng kanyang pribadong yate, bit-bit ng isang baso ng mamahaling alak na tila wala ring lasa. Lahat ay may presyo, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa papalubog na araw. Pero bakit tila hindi ko mabili ang kahit nakatiting na kaligayahan? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang payapang dagat ay naging isang nagngangalit na halimaw. Ang malalaking alon ay nagsimulang humampas sa gilid ng yate. Bago pa makatawag ng saklolo si Michael, isang higanteng alon ang tumama sa sasakyang pandagat. Nagpadilim sa kanyang mundo at humigop sa kanya sa kailaliman ng malamig at madilim na tubig. Nagising si Michael na may lasa ng buhangin sa kanyang bibig at hapdi sa kanyang balat. Ang sikat ng araw ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, isang anino ang unti-unting luminaw. Gising ka na pala. Isang malambot at himig probinsyanong boses ang narinig niya. Nang imulat niya ng tuluyan ang kanyang mga mata, isang dalagang nakatayo sa kanyang harapan. Simple lang ang suot nito, isang kupas na kamiseta at shorts na gawa sa katsa. Ang kanyang buhok ay tila hinaplos ng araw at ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng kristal na tubig ng dagat. Nasaan ako? Paos na tanong ni Michael habang pinipilit na bumangon. Nasa Isla de Salvacion ka. Nakita kitang nakasubsob sa dalampasigan kaninang madaling araw. Sagot ng dalaga. Inabutan niya ito ng isang baon ng niyog na may lamang tubig. Inumin mo. Inumin mo muna to. Mukhang marami kang nainom na tubig alat. Tinanggap ni Michael ang bao kahit pa nandidiri siya sa simple nitong itsura. Sino ka? At nasaan ang mga tauhan ko? Nasaan ang satellite phone ko? Natawa ng bahagya ang dalaga. Isang tunog na tila mga kampanilya sa pandinig ni Michael. Ako nga pala si Bella. At tungkol sa mga kasama mo? O sa telepono na sinasabi mo? Wala akong nakitang iba kundi ikaw at ang ilang piraso ng kahoy mula sa wasak mong bangka. Walang signal dito, mister. Maligayang pagdating sa gitna ng kawalan. Lumipas ang mga araw na tila tumigil ang oras. Para kay Michael, nasanay na bawat minuto ay katumbas ng milyong-milyong piso. Ang buhay sa isla ay isang paghihirap. Ngunit habang tumatagal, ang galit ay napapalitan ng pagkamangha. Isang hapon habang tinutulungan niya si Bella na magpatuyo ng mga huling isda, hindi niya napigilang magtanong. Bella, hindi ka ba naiinip dito? Mag-isa ka lang sa islang to. Walang kuryente, walang internet, walang kahit na ano. Tumingin sa kanya si Bella, may ngiti sa kanyang mga labi na hindi kailanman nakita ni Michael sa babaeng nakapaligid sa kanya sa syudad. Bakit ako maiinip? Ang dagat ang nagpapakain sa akin. Ang mga puno ang nagbibigay ng silong. At ang langit ang nagbabantay sa akin sa gabi. Kulang pa ba yun? Pero wala kang pera. Wala kang ari-arian. Giit ni Michael. Mayaman ako, Michael. Seryosong sagot ni Bella. Mayaman ako sa oras, sa hangin, at sa katahimikan.
Ikaw na bilyon-bilyon sa bangko? Bakit nung nahanap kita, ay mukhang pasan mo ang buong mundo? Sino sa atin ang totoong mahirap? Natigilan si Michael. Ang mga salita ni Bella ay tila isang sampal sa kanyang realidad. Sa loob ng ilang araw, natutunan ni Michael ang mga bagay na hindi itinuro sa Harvard. Tinuruan siya ni Bella kung paano manghuli ng isda gamit ang sibat na kawayan, kung paano magpaapoy gamit ang mga bato, at kung paano makinig sa kumpas ng kalikasan. Gabi-gabi, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Ikwento ni Bella ang tungkol sa kanyang mga magulang na pumanaw sa isang bagyo at kung paano siya mag-isang lumaki sa isla. Ikwento naman ni Michael ang tungkol sa kanyang ina, ang tanging tao na hindi siya tiningnan bilang isang arevalo, kundi bilang isang anak. Alam mo, sabi ni Michael habang nakatingin sa apoy ng kanilang siga, dito sa islang to, nakaramdam ako ng buhay. Sa labas, sa mundo ko, para akong isang makina. Siguro, dahil dito, hindi mo kailangang magpanggap. Malumanay na sabi ni Bella. Hinawakan niya ang kamay ni Michael. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ng bilyonaryo. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa isang koneksyong hindi niya kailanman naramdaman. Bella, tawag ni Michael sa kanyang pangalan. Salamat. Para saan? Sa pagliligtas sa akin. Hindi lang mula sa dagat, kundi mula sa sarili ko. Isang umaga, ang katahimikan ng isla ay nabasag ng ugong ng isang helicopter. Nagliwanag ang mukha ni Michael. Ang search and rescue team ko. Nahanap na nila ako. Ngunit nang tumingin siya kay Bella, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Doon niya napagtanto na ang pagdating ng tulong ay nangangahulugan din ng kanilang paghihiwalay. Kailangan mo nang bumalik sa mundo mo, bulong ni Bella, pilit nang umingiti habang pinupunasan ng isang luhang tumatakas sa kanyang mata. Bella, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng magandang buhay sa Maynila. Hindi mo na kailangan maghirap dito. Alok ni Michael, puno ng pag-asa. Umiling si Bella. Michael, ang buhay ko ay nandito. Ang puso ko ay nakaugat na sa lupaing ito. Sa syudad, magiging isa lang akong ibon sa loob ng gintong kulungan. Doon ka nabibilang at dito ako. Sumakay si Michael sa helicopter na may mabigat na loob. Habang papalayo ang sasakyang panghimpapawid, nakita niya ang maliit na figura ni Bella sa dalampasigan. Kumakaway hanggang sa maging isang tuldok na lamang ito sa gitna ng asul na dagat. 2 buwan ang lumipas. Bumalik si Michael sa kanyang opisina sa tuktok ng isang skyscraper sa Makati. Ngunit hindi na siya ang dating Michael Arevalo. Ang kanyang mga tauhan ay nagtataka kung bakit mas madalas na siyang nakatingin sa bintana kaysa sa mga financial reports. Ang kanyang mga mamahaling hapunan ay tila walang lasa. At ang malawak niyang mansyon ay tila mas lalong lumaki at naging mas lalong malamig. Isang araw, tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Attorney Santos, hanapin mo ang may-ari ng Isla de Salvacion. Gusto ko itong bilhin, ngayon din. Pero sir, napakalayo nun. At wala namang komersyal na halaga ang islang yon. Gawin mo ang utos ko, kahit magkano, kahit anong halaga. Bilhin mo ang islang yon sa pangalan ko at ihanda ang helicopter, ngayon din. Sa Isla de Salvacion, natiling payapa ang buhay ni Bella. Bagaman may bahid ng pangungulila ang kanyang mga araw, tinanggap na niya na ang pagkikita nila ni Michael ay isang panandaliang himala lamang. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, isang pamilyar na tunog ang muling gumising sa kanyang katahimikan. Isang helicopter ang dahan-dahang
lumupag sa puting buhangin. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking nakaputing polo. Nakasuot ang salamin at may daladalang isang itim na folder. Ngunit hindi ang marangayang anyo nito ang nakita ni Bella, kundi ang mga matang puno ng determinasyon at ng pag-ibig. Michael? Gulat na tanong ni Bella. Anong ginagawa mo rito? Sabi mo ay kailangan mo nang bumalik sa buhay mo. Lumapit si Michael sa kanya. Hindi baling madumihan ang kanyang mamahaling sapatos sa buhangin. Sinubukan ko, Bella. Sinubukan kong bumalik sa lumang buhay ko. Pero na-realize ko na ang tunay na buhay ko ay naiwan dito kasama mo. Hindi mo pwedeng iwan ang lahat ng meron ka para lang sa akin. Malungkot na sabi ni Bella. Ngumiti si Michael at inabot sa kanya ang itim na folder. Hindi ko iniwan ang lahat, pero dinala ko ang kailangan ko para manatili rito. Binuksan ni Bella ang folder. Isa itong deed of sale. Nakasaad doon na ang buong Isla de Salvacion ay binili na ni Michael Arevalo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakasulat sa ilalim na bahagi. Property owned by Bella and Michael Arevalo. Binili mo ang isla? Nauutal na tanong ni Bella. Hinawakan ni Michael ang magkabilang kamay ni Bella at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Ang lamig na dating nananahan sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Ang sabi mo ay dito ang buhay mo at dito rin ang puso mo. Nung umalis ako, naramdaman ko na wala nang saysay ang lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko. Hindi ko mabibili ang kaligayahan, pero kaya kong protektahan ang lugar kung saan ko ito nahanap. Inilapit ni Michael ang kanyang mukha sa dalaga, sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Nabihag mo ang puso ko, kaya bibilhin ko ang islang to para sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Bella. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang kagalakan. Niyakap niya ng mahigpit si Michael habang ang dagat ay humahampas ng malumanay sa dalampasigan. Tila sumasaksi sa isang pangakong hindi matitibag ng anumang bagyo. Hindi mo kailangang maging bilyonaryo dito, Michael. Bulong ni Bella sa kanyang dibdib. Alam ko, sagot ni Michael habang hinahalikan sa noo ang dalaga. Dito, ako lang ang lalaking nagmamahal sa'yo at sapat na yon para maging pinakamayamang tao ako sa buong mundo. Sa gitna ng malawak na karagatan, sa isang maliit na islang hindi matatagpuan sa karaniwan na mapa, natagpuan ng isang bilyonaryo ang tunay na kayamanan. Isang simpleng pag-ibig na kailanman ay hindi matutumbasan ng ginto. Ang Isla de Salvacion ay hindi na lamang isang lugar ng pagkakasagip mula sa pagpanaw, kundi naging simbolo ng isang bagong simula kung saan ang lahat ay pantay-pantay at ang tanging salaping mahalaga ay ang tibok ng pusong nagmamahal ng tunay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.